Isyong pampamilya na naman ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Mga isyong nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan kaya dapat pag-usapan para mabigyan ng kaukulang solusyon. Kaya mga kumare at kumpare, naging issue na ba sa inyong mag-asawa ang professional jealousy o yung iniinggit ang isang kabiyak dahil sa pag-arangkada ng career ng isa? Yan ang ating hot topic ngayong umaga. Mainit. Parang summer ang ating talakayan. For sure. At syempre, hindi kompleto ang ating usapan kung wala ang ating gong man. Ba? Summer na ang dating. Diretso galing sa resort. Suot yung shorts ko. Kay Sir Edo ba yan? Pati yung shades mo, ang taray, ha? Ang ganda. May attitude problem na ngayon. Ang gwapo mong lalaki ngayong araw na to, boy. May salbabida pa talaga eh. Sabi nga niya sa kasikatan niya ngayon, lilipat na raw siya ng kabilang stasyon. Anak ko. Aba. Nagpapapresyo ba, ha? Paring dudes. Saan ka di pa, Channel 4? Okay. Simulan na natin ang balitaktakan. Panoorin muna natin ang ating unang eksena. Nako, kulang na kulang talaga ang kita ko sa mga bayarin. Nakakahiya tuloy kay Mrs. Mabuti pa siya, ang laki ng sahod. Ay, nako. Kawawa naman si Mister. Kung may pera pa ako eh, baka pwede na to. Dog, ito pandagdag natin para sa mga pambayad sa mga bayarin dito sa bahay. Ah, hindi na. Kasya pa yung sahod ko. May budget pa, don't worry. Ano ka ba? Okay lang. Di ba nga mag-asawa tayo, dapat nagtutulungan? Tsaka ako naman ngayon may malaking kita eh. Yun na nga eh, mas malaki yung sahod mo sa akin, kaya nahihiya ako. Tapos yung posisyon ko, sana mas maganda rin, para mas malaki talaga yung matatanggap kong sahod sa trabaho. Pero huwag kang mag-alala, kayang-kaya ko pa to. Hihingi ako pag kailangan ko, hindi mo kailangan magbigay. Sa'yo na to. Ay, nako. Pandagdag din yan. Hoy! Ano ba kayo ang lalakas sa mga boses nyo? Narinig yung kapitbahay, nakakahiya! Wow, Nay, nahihiya kayo. Hiya naman ako sa inyo. Kayo nga itong malakas ang boss. Nay, eto, binibigyan ko lang siya pang bayad sa mga bills namin. Yun na nga, Nay. Hindi ko po kailangan yung pera ng anak nyo. Itago na lang niya kahit malaki pa yung sahod niya. Nako, ikaw naman tumakata? Binibigyan na ng pera ng anak ko, hindi mo pa tayo tinatanggap? At taas na talaga ng pride mo? Tama bang huwag tanggapin ni Mister ang perang binibigay ni Mrs. Gayong mas malaki ang kita niya kay Mister? Medyo mahirap nga. Ayaw tumanggap ng pera ni Mister out of pride. So parang nakakalungkot on the one hand kasi parang doble dagok, no? Parang yung pati mga biktima ng Bagyong Pablo, di ba? May in-interview nga kahapon dun sa lumabas sa action. Umiiyak siya dahil napanood niya yung laban ni Manny Pacquiao. Talagang parang ang pakiramdam nga, napakamalas naman namin, oo, di ba? Umaasa sila kahit papano, kahit na hindi, sabihin mo nang hindi sila maulanan ng derechahan nung panalo ni Manny Pacquiao. Pero di ba, alam mo yung pakiramdam mo na kahit papano nanalo na naman si Manny Pacquiao, nakakaluwag loob. Wala nun, Mel. In fact, the defeat was so humiliating. No? Yes, Pa nga, it no? was total defeat. Yun na talaga, Knockout, wala nang ibang salita dun eh. Kahiya-hiya. Nightmare nga, bangungot nga yung nangyari sa kanya. Parang ako naman, sana natalo ka na lang sa scoring. Oo, no? Bakit naman ganyan pa? Tsaka tulog ka talaga, no? Tulog talaga. So talagang depressed tayong lahat. So eto kami, nagmi-meeting kami Sunday, pagkatapos ng pagkatalo ni Manny Pacquiao. Na-imagine mo yung spirits namin. Parang, lahat kami parang talagang pinipilit namin talaga na i-focus ang attention namin dun sa pangangailangan. Tapos, syempre may mga tanong na, ngayon ba natin gagawin yan? Walang papansin sa atin. Eh, kasi pinag-uusapan ngayon si Manny Pacquiao, di ba? Oo nga. Pero talaga sabi nga ni MVP at ni RCE, it's now or never, no? Pag pinospone pa natin itong telethon, eh lalong wala nang momentum, di ba? At ang pangangailangan, nandiyan dyan. Ito, hindi pa namawala, hindi pa humuhupa ang pangangailangan ng kababayan natin dun sa Davao Oriental at sa Compostela Valley, no? Kaya pala nakita ko yung tweet mo. Diba? Kaya nga, sabi mo, sabi ko tama kasi, na yung Pacquiao. hirap na hirap Pablo ka. na Pablo, sabi parang kasi talagang na-freeze, alam mo yun, parang frozen kami, parang talo, tas yung utak mo talagang nandun lang. So parang I had to psychologically psych myself up. Oh, you have to psych. Talaga kaya sabi ko sa sarili ko, okay, snap out of it. Right. Ang hirap Go back to iahon Pablo. yun eh.
Oo, ay nako. So maraming salamat po doon sa mga nakisama sa amin sa effort na ito, no? Kahit papaano, Mel, alam mo yun, nalingat ang aming atensyon mula dun sa national depression natin kay Manny Pacquiao dito sa isa pang source of national depression dapat, no? Na yun nga, kaawa-awa rin talaga na, di ba, na ngayon na divert pa yung attention ng mga tao mula sa Correct, life, no? Ang maganda nun, nakapagbigay tayo na ang TV5 at lahat ng MVP group of companies ng oportunidad sa mga taong gustong tumulong. I'm sure kasi ang daan niyang gustong tumulong, pero wala silang malama, wala Totoo silang yan, maibigay. Totoo Saan kami yan. pupunta? Kamukha pera, di ba? Tama Pera, ka dyan. pera. Saan ako Oo. pupunta? Magbibigay akong pera. Oo. Pero at least ito, merong nabigyan sila. Kahit nilang 5 piso nga, di ba, Diba? Luchi? Oo. 5, 10 piso. Malaking bagay na yun. Lalo pat bonus time. Diba, alam mo yung mga ganito pong panahon talaga, pag meron tayo ng higit pa sa karaniwan nating natatanggap na biyaya. Alam mo yung mga sweldo natin, biyaya naman lahat yan. Totoo diba? yan, totoo Kahit yan. nasabihin pa natin, uy, pinagod ko yan, pinagpaguran ko yan, akin yan. Oo. Biyaya pa rin po yan dahil hindi naman po tayo makakapagtrabaho kung may sakit tayo. At sino ba ang nangangalaga sa ating kalusugan bukod sa atin ay talagang nasa kamay po ng Panginoon, ano? So para sa akin lahat to blessing. So pag Disyembre, 'di ba, na tayong mga mapalad na nakakatanggap ng di karaniwang blessings, no? Oo. Sobra-sobra pa sa karaniwan. Talaga namang maghahanap ka kasi talaga ng kaparaanan para naman ibahagi ang iyong mga biyayang natatanggap. Alam mo, kagabi nga nanonood ako dun sa Broadway, di ba? Dun sa Willing Willie, tsaka dun sa inyo, sa TV5 News. Kamukha, for example, si Nora Aunor, no? Oo. Parang ang iisipin mo, ay, nahandyan lang yan para magpakita, aalis na yan. Pero nahandun siya Nandun buong siya the whole period, the whole time, Oo, nakikita Ate ko. Guy, maraming salamat po sa inyo. Tapos, ayaw pa siya magpa-istorbo. Oo, ayaw niya magpa-interview. Di ba? Ayaw Nandun niya lang siya sa magpa-interview, telepono. inaano niya, Oo. nasa telepono lang siya, sabi, wow, sabi ko talagang dedicated Ayaw to. niya Oo, parang kumbaga, wag niyo na akong pansinin, basta andito. Oo, naglilista pa ako. Oo, nakakatuwa. Diba? Kaya nga eh. At nais po namin talaga ring ipahayag at saka pasalamatan ang mga talagang itong mga nagbigay ng napakalalaking mga halaga rin, ano? Yes. Oo. Ito, from the First Pacific Company, na kay Ginoong Anthony Salim po, ang chairman po nito, at galing sa kanila pa ang 35 million. Yun ang naging Laki. seed money na Oo, namin seed, dito rin, okay. ano? Nakakatuwa rin. From Philex Mining, 10 million. Oo. Juan Meralco, 5 million. PLDT Smart Foundation, 5 million. Tig to 2 million naman ang ambag ng First Pacific Leadership Academy at ng Gokong Way Brothers Foundation. Ayun. Mel, ikaw, tuloy mo yung iba. Tig 1 milyon naman po ang Maynilad, Manila North Tollways, Metro Pacific Hospital Group, Doktora Vicky Bello at Crystal Enares, tapos si Bernie Liu, Joey Concepcion, MVP Sports Foundation, at tig 500,000 naman po ang Metrobank Foundation, si Joey Concepcion Dami at na William effort pala ni Bello. Joey, no? Oo nga. 100,000 naman po. Bawat isa, si Felix Ang, Ronald Pineda, Corazon Dairoong, Justin Uy, Arnaiz, Ray Lapid, Uratex, Fern. Yan. At tig 50,000 piso naman po ang inambag ng Silverworks. Uy, sikat yan, ha? Sikat yun. Si Willie T10, Angie Hizon, Rosalyn Wee, Nino Caruncho, Mirna Yao. 30,000 pesos naman po ang ibinigay ni Mr. Nelson Shuping Par. 20,000 naman po mula kay Bobby, sa isang Bobby. No? Ayaw magpakilala, first name lang. At isang Jojo Claudio. At 10,000 po ang kinontribute ni Mr. Bam Aquino. 5,000 pesos from J. Aldegar.
At sa ating PayPal donations, meron din tayong PayPal. No? PayPal donations, yan, 6,000 pesos sa Clement Savit Sana at Maximo Carvajal. At $51 or more than 2,000 pesos kay Donald Delgado at Juliet Bracero. Nakakatuwa kasing banggitin yan, Mel, kasi sila talaga yung makita mo, nag-abang sila from abroad. Galing sa abroad to, Mel. Kaya nga PayPal Okay. Oo. Galing abroad. Yes. Oo. Mapala, direct tayo kagabi, no? Oo. Siyempre, nag-donate din sina Aga Mulak, Wilma Galvante, Roel Santiago, at ang presidente po ng TV5 na sa Ginoong Ray C. Espinosa. May kanya-kanya ring donasyon, sina Panglao Bohol Mayor Benedicto Alcala, Natividad Yap Cheng, Mariel Arellano, Wilfredo Cuevas, Zaldi Aquino. As of 12:14 po this morning, nakakalap na po kami ng 100,910,542 pesos. Yan. Pa-announce lang po, sabi dito, ito nga, pwede pa rin po kayong mag-donate sa pamamagitan lamang ng pagte-text to donate. I-type lang po ang tulong, space, ang amount, na pagpipilian nyo lang po ng 5, 10, 15, 25, 50, 100, 300, 500, or 1,000. Ganun lang po, no? So, tulong, tapos yung space, amount, space, at amount at ipadala na kaagad sa 4483. Ang dali lang, Mel, actually. Tulong, space, then amount. That's it. Tapos, ano yun? Ano yung 4483? 4483 or give. Give yan pagka... Right. Yan. Alright, so hanggang ngayon po ay pwede pa. At meron pa yata kaming tumatanggap pa rin tayo ng mga tawag sa mga telepono bilang 689-3355, 671-5555 at 936-5555. Ayan. Hanggang 5-5 ha. Ito, meron pa. Maaari pong mag-abot ng tulong sa pamamagitan ng Alagang Kapatid Foundation. Tumawag lamang sa numerong ito. 6893100, local 45191 or 45192 o sa numerong 3764412. At maaari rin po kayo magpadala ng mga donasyon in kind, no? Hindi po kailangan cash. Although mas talagang ang preference po ay cash dahil lang po sa, alam mo Mel, kasi pagka in kind, no? Meron pang hamon ng dagdag gastos din ng pagpapatransport. No? Okay. Bagamat kailangan din talaga ng dagliang certain goods, no? Kakailanganin talaga. Halimbawa, kumot. Mga banig. Yan ang kailangan. Tsaka yung underwear, tsaka yung hygiene items nga like toothbrush, toothpaste. Maliliit na bagay pero nakakaligtaan yan sa kalamidad. Tapos bath soap, syempre, diba? And of course, yung mga tubig, kailangan. Pero kasi yung mga pagkain, mas gusto talaga natin, Mel, na dun na lang kunin, malapit na sa area. Yes. Kaya nga dun makakatulong talaga yung cash donation. Pero yung kind ay tatanggapin din po namin. Maaari nyong ipadala ang inyong mga in-kind donation sa 730 Barangay San Bartolome. Dito lang yan, Mel, sa kung saan nag-audition for Will Time Big Time. Malapit doon. Opo. Tatanggap po kami ng donasyon 24/7 po yan. Alam mo, kagabi nakalimutan ko lang kung sino yung kampanyang yun, pero sikat na kumpanya yun. Nag-donate siya ng 10,000 boxes ng toothpaste. Ay, oo. Sino raw? Sila mo yan. Yeah. Happy Toothpaste. Yes. Galing nun. Nagpadala sila ng 10,000 toothpaste at toothbrush, Mel. Toothbrush? Kasamang toothbrush. Kailangan yun, Mel. Malaking tulong yan. Yan, okay. At, alright, maraming salamat po muli. At bago tayo magpatuloy, magpapasalamat po tayo sa ating panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami ni Lucy at nakarating kami ngayong araw na to para tuloy po kami makapagsilbi sa ating mga kababayan. At nagpapasalamat po kami sa lakas, sa biyaya, sa inspirasyon na binigay ninyo sa TV5, kay MVP, kay RCE at sa lahat po ng kumpanya ni MVP at sa lahat ng mga tumulong kagabi at nag-donate
para maibsan o ang mga kalungkutan at mga sakit na nadadama ng aming mga kapatid sa Mindanao at Visaya. Nagpapasalamat po kami sa inyo, Panginoon. At kami po naman dito sa relasyon sa Action TV, TV5 at Radyo 5, kung tunay niyo po kaming bibigyan pa ng mga pagkakataon at oportunidad na makatulong pa sa inyo po ang ikabubuni sapagkat kayo po ay tapat at wagas ang inyong pagmamahal. Amen! All right, time check tayo, no? Time check na ba? Oo, 12:29 na at sa puntong ito, news update po muna tayo dito sa Radyo 5 at Action Weather naman po sa Action TV. Huwag po kayong aalis. Dahil sa kapabayaan, kinalbo ang mga kagubatan. Kaya pagdating ng ulan, lubog ang kapatagan. Wasak ang kabuhayan. Basurang tinapon kung saan-saan. Babara sa mga daluyan. Baha ang kinahahantungan. Bagsak ang kabuhayan. Kinamkam ang yamang dagat. Kaya mga mangingisda nagpapatayan dahil walang mahuli. Wasak ang kalikasan. Patay ang kabuhayan. Ipagtanggol natin ang kalikasan para sa ating pangkabuhayan. Maging isang eco-ward. Radyo 5, 92.3 News FM. Patuloy na umangat bilang himpilan ng balitaan sa umaga. Patuloy na umangat bilang himpilan ng balitaan sa buong araw. At nangunguna bilang himpilan ng balitaan sa hapon. Salamat sa inyong patuloy na suporta. Radyo 5, 92.3 News FM. Higit sa balita, aksyon. Mahigit isang taon nang naglilingkod sa ngalan ng serbisyo publiko. Pero sa inyo, hindi ko pa kakasama yung anak ko. Tawa-hawa yung kanyang katayuan, parang hindi ko tao na sa kanya. Nagtatanggol sa mga karapatang naapakan. Hindi sa tulungan siya para po ang kinulong ni Cap. Isang sapak ang dumapo sa mukha ng traffic enforcer. At kumikilala sa mga natatanging mamamayan. Pabros, promoted na ng MMDA siya ngayon ang isa sa Constable 2. Sina Raffy Tulfo. Hindi nga ako one-sided, but very, very fair. Makinig ka. Ben Tulfo. Read my lips. Di pa tapos. At Erwin Tulfo. Gusto kong may action ka rito. T3 Reload. Lunes hanggang Biyernes, 5:30 p.m. sa TV5. Makabuluhang pagtatalakay, mainit na palitan ng mga kuro-kuro at maaksyong pagbabalita. Pumpwersang ihatid ng Radyo 5, 92.3 News FM. Ang sabi mo sa mga kwelang opinyon, makialam sa mga pinag-uusapan sa Sabi ni Lou. Ang ultimate workbook mo sa trabaho, ibibigay ni na Paolo Bediones at Cherry Mercado sa Trabaho Lang. Makipag-chat-chata na at alamin ang mga latest chika sa Night Chat with Chong Kiben. At samot-saring usapin na swak sa panlasang Pinoy. Makibahagi sa 100% sariling atin sa Remoto Control. Ito ang iyong kasangga sa pagbibigay ng todo impormasyon. Makinig tuwing Lunes hanggang Biyernes simula alas 7 ng gabi. Dito lang sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kabali-balita. Mayroon akong blanket disclosure na hindi akin ang mga contents nito. Katawa-tawa. Pili sa susunod na Chief Justice ay para na lang American Idol. Bakit nauwi sa isang reality show? Mga takaw pansin, hindi palalampasin. Kahit na demonyo ang landlord mo, that is not the issue. Sa paunguna ng Head of Production ng TV5 News and Information, si Patrick Paez. Binabasa niya ang papel eh. Tingnan mo yung reaction niya. May picture. Ang bahay dito eh. Ang resume. Mahalagang tagpo, lahat dokumentado tuwing Biyernes, alas 8:35 ng gabi sa Action TV Originals. Mula sa News Headquarters ng Pilipinas, Action Weather. Magandang tanghali, nagbabalik ang Action Weather. Ngayon naman silipin natin ang ating observation satellite. At kung makikita dito sa ating Metro Weatherscape, wala halos kaulapan na bumabalot sa bahagi ng Pilipinas. Ibig sabihin, makakaasa tayo na makakaranas tayo ng maliwalas na panahon sa mga susunod na araw, maliban na lamang doon sa mga isolated rain showers and thunderstorms. At katulad nga niyan, umiiral pa rin ang northeast monsoon o ang hanging amihan naman.
Ito ang cold and dry weather na nanggagaling sa Siberia at sa China. At ito naman yung nararamdaman natin dito sa malaking bahagi, lalo na ng northern Luzon, pero kaakibat niya ng light rains. At mas ini-enhance nga nito ang storm landfall o mas napapalapit ang pagtama ng lupa o ang pagtama ng bagyo sa lupa kapag pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. At kagaya nga niyan, nakuha naman namin ang impormasyon nito mula naman sa NDR or MC dahil sa bagyong Pablo, ito na ang casualties. Unidentified is 257 habang ang identified naman ay nasa 457 na. Ang injured naman ay umabot na sa 1,906. Ang mga nawawala ay nasa 890 naman. At ang mga na-rescue ay nasa 110. At kagaya niyan, kung nais nyo namang magbigay ng tulong o kahit anong amount na nais nyong ibigay, ito ang mga peso accounts ng Alagang Kapatid Foundation Inc. Maaari kayo magdeposito sa BDO o di kaya naman sa BPI or Citibank at meron ding dollar accounts para naman yung mga nasa abroad na nais tumulong sa mga kapatid natin dito sa Mindanao. Pwede kayo magdeposito sa BDO, BPI, maging sa Citibank. At kung gusto niyo magpadala ng mga in-kind donations, maaari ninyong i-drop off ito at sabay drop-off point natin sa Alagang Kapatid Foundation Inc. 730 Quirino Highway, San Bartolome, Novaliches, Quezon City. O di kaya naman tumawag kayo sa 689-3100, extension 45191 or 45192. At sabi nga ng Pag-asa na meron pang at least one or isa pang bagyo na maaaring pumasok bago matapos naman ang December. At katulad nitong si Typhoon Pablo na may international name na BOFA, nabuo siya sa may equator or close to the equator. Ito naman ayon sa Joint Typhoon Warning Center, ang JTWC, may dalawa pang sama ng panahon na binabantayan as of today. Ito ang nandito siya below or medyo malapit siya sa may equator. At kung makikita nyo sa inyong TV screens, ito ang Pilipinas. So may tsansa pa na maaring daanan tayo nitong sama ng panahon na namumuo nito. Dalawang low pressure area yan dito below the equator. Ito yung isa at ito naman ang isa pang binabantayan. Ito ngang si Typhoon BOFA na may yan ang kanyang international name. Naging Typhoon Pablo siya pagpasok dito sa Pilipinas. Yan ay nabuo somewhere here in the equator at talagang dinaanan niya ang Pilipinas na nagdulot naman ng matinding pinsala sa mga kapatid natin sa Mindanao. At kung gusto nyo namang malaman na magiging lagay ng panahon dito sa Metro Manila for the next 3 days, TSTs lang ang aasahan natin o thunderstorms. Ito yung mga nakalakang pag-ulan na sasama ng pagkulog at pagkidlat pagdating naman ng hapon o di kaya naman ng gabi. Pero palagi naming paalala, saan man mapunta ay magbaon ng panangga sa ulan, mga payong at jacket nyo dahil magkakaroon pa rin tayo ng mga brief and isolated rain showers all throughout the day. At ito nga ang temperatura, maglalaro sa low of 22 to a possible high of 33 degrees Celsius. At para naman sa dagdag pang weather updates, maaari niyong bisitahin ang www.interaction.com/weather. Magbabalik kami makalipas ng 1 oras. Ako po si Margo Vargas. Magandang tanghali. Mula sa News Headquarters ng Pilipinas, Aksyon Weather. Susunod sa Presinto 5 ngayong Martes. Rambulan sa Pandacan, Manila. Huli sa CCTV. Nagsimula ng gulo itong mga dayo. Oo, doon galing sa kanila. Hindi sila makabawi dun sa nakaway nila. Kaya kami pinagtripan kayo. Oo, parang gano'n ako. At ngayong Huwebes, 6 anyos na bata, kinidnap na mga kapwa niya paslit. Nakita ko po sila, pinagtutulungan na po nila yun. Tapos po, sinakay po nila po sa jeep. Sinaktan ka ba nila? Oo. Anong ginagawa nila sa'yo? Pinagsisolving po. Tapos po, pinagnanakaw. Presinto 5, tuwing Martes at Huwebes alas 8:35 ng gabi sa Aksyon TV. Ang krimen,
Walang sinusunod na oras. They were simply at the wrong place at the wrong time. Walang pinapanigang emosyon. Parang na-obsess siya kay Elsa. Kind of passion. At walang pinipiling biktima. He was hog-tied, taped, and thrown into the Pasig River. Ang bawat segundo ng krimen. Sunog yung bahay nila, tulog yata sila. Ilang taong pagbabayaran. Alam nila silang biktima, pero biktima po kami ito. Ilang buhay ang maapektuhan. Nawalan ako ng anak. Hindi ko kaya tanggapin. Ibig sabihin na makipaglaban ka, makipagpatayan ka. Gusto ko magbago ang maging. At habang buhay na uukit sa kasaysayan, muling balikan ang mga kaso ng nakaraan sa perspektiba ng kasalukuyan. Crime Classic. Miyerkules alas 8:35 ng gabi sa Aksyon TV. Mahigit isang taon nang naglilingkod